Bullseye naman sa budget ang mga kainan sa Panagsama Beach. Yung karinderya nagsimula siguro 1985. Kasi nakatira kami dito 1970 plus pa lang. Tapos yun, maliit na karinderya, umpisa. Tapos hindi ko alam na yung mama ko nakapundar ng ganito. Sa maliit na karinderya lang. Foreigner at saka local, meron. Lahat. Kung gustong kumain. European, meron naman kami Filipino food eh. Iba-iba. Dahil 3 oras ang layo mula sa Cebu City, wala kayong mararamdamang busy city vibe sa Moalboal. Dadayuhin nyo ang lugar na to para makiisa sa kalikasan. Para sa mga turistang pupunta rito, maghanap lang ng bus na biyaheng Badyan mula sa Cebu City. Aabutin ang biyahe papuntang Moalboal ng 3 hanggang 4 oras, depende yan sa traffic sa Cebu City. Meron ding mga UV Express vans. Para sa mas hassle-free na bakasyon, umarkila na lang ng van sa authorized travel agency gaya ng ginawa ng aming team. At magpatulong sa kanilang tourism office kung naghahanap kayo ng tour packages o kung ano man ang inyong biyahe-related concern. Kung noon, pangingisda ang pangunahing kinabubuhay ng mga taga rito, ngayon, turismo na. Gaya ng mga bantay dagat na mga dating mangingisda sa paligid ng Moalboal. Napapanatili pa nila ang kalinisan at sila rin ang nagbabantay sa dami ng turistang pumapasok sa karagatan. Nagkaroon ng ordinansa na bawal na mangisda sa ilang parte ng kanilang karagatan. Moalboal has various fishery ordinances. These are actually part of the Coastal Resource Management Program that regulates the utilization, the uses, and even the access to their municipal waters. They have an ordinance that imposes environmental fees, which is actually a regulatory fee for visitors uses or utilizes the coastal waters. Isa si Mang Esoy na dating mangingisda pero ngayon ay bantay dagat na. Doon sila muna sa tourism magpa-briefing. Tapos dito dadaan sa ito ang entry point. I-check nila yung resibo. Tapos pagtapos ng resibo, kumuha sila ng paper sa Coast Guard. Medyo magandang takbo ng buhay na nila. Yung iba nagtrabaho, nag-guide. Yung mga trabahante ng boat dito, sir, bawat biyahe may sahod sila. Sila ang nangangalaga at nagbabantay sa mga parte ng Moalboal kung saan hindi pwedeng mangisda o yung mga marine protected area. Ito, marami natulungan. Kasi pag walang turista, paano? Walang income yung Moalboal. Generally po, it went up. It went up, I think 2015. So, 2015 siya nag-start na nag-boom talaga. So, meron nang pumasok na mga local na agencies, and then meron din international agencies din. Dumami man ang mga turista at nagkaroon na rin ng ibang income ng locals, itong heirloom recipe ni Nanay Manurcia, hindi nagbabago. Subok yan ng panahon. Presenting ang Shakoy at Puto Sulot. Nay, Shakay, Shokoy. Shakoy. Shakoy. Yeah. Matagal niyo na pong ginagawa ito? Oh, tagal na. Bata pa ko. So natutunan niyo po sa magulang niyo? Yung father ko, may bakery yun dito. Okay. Tsaka yung malakas na hangin, na tong oven, ginawa namin is oven, tiles. Okay. At saka, na-destroy yun, hindi na lang ako nag-proceed ng bakery. I-roll mo ito. I-roll. Pag ganyan. Tapos, iganon. Dati raw itong
if you want to eat clean, ang resto na to, naghahanda ng Pinoy vegan food. Gaya ng ginataang puso ng saging salad. Vegan curry. At adobong talong. Your partner chef is Ven. Ven, opo. At meron kayong munting kitchen called Ven's Kitchen. Kayo ba ang only vegan restaurant dito sa Mualboal? Well, may nakikita Meron ako din. na vegan din, like chaka and everything. Pero kasi kami, ang diferensya kasi is, kinonvert namin yung Filipino dishes into vegan. Bakit niyo naisip gawin yan? Para ma-experience din nila yung sarap ng pagkain ng Filipino food. So, ang iniisip mo talaga, tina-target mo yung mga foreigners na nakikita ko ngayon, this is a busy street. Yes. More than 50% yung nakikita ko mga foreigners. So, you're targeting the foreigners? Yes pretty po, much. kasi it's always para sa akin, parang pagdating sa Filipino food, parang hindi tayo kilala. Lagi na lang Thailand, Chinese, Thailand kasi mura. very Chinese, tasty. Vietnamese. Oo, And Vietnamese. para sa akin, gusto ko malaman nila na masarap ang Filipino food. In every way, vegan, vegetarian, and meatitarian na tinatawag namin. Ano? Meatitarian. Mediterranean, paano yun? Meatitarian, like yung kumakain ng mga karne. Love wins. Yes. So, yung nasa harapan natin ngayon ay Veggie curry and banana heart salad. Heart Veggie- pa rin, di ba? heart pa rin yan. Hindi. Ibig ko sabihin yung banana heart salad. Oo ang nga tawag pala. doon. Puso ng saging. Ah, I'm not vegan. yeah, I know. For sure, I am know. not vegan. I love pork. I love to eat meat. But, of course, I'm very open-minded. At ang kanilang gulay, galing sa mga local farmers ng Mualboal. Puso ng saging sisig. Hindi, Ano ba tawag hindi. dyan? Iba pa yan. Banana heart salad lang yan. Ah, salad, salad. Purely vegan talaga siya. This one is not cooked, di ba? Or cooked It's din? cooked. It's cooked. Ah, okay. Yeah, pinalambot talaga namin yung puso sa pressure cooker until it's soft. But it's not that soft enough. So para lang merong... Kung minsan kasi matigas ang puso. Totoo. Hugot yan, no? Hugot yan. Oo. Ganyan Pero talaga. kailangan mo talagang palambutin. Palambot. 2 time. Minsan paulit-ulit pa, di ba? Kasi pa ulit, tumitigas ulit. Pero kailangan mo lang palambutin na. Totoo yan. Uy, parang niluto na to ng may kasamang pagmamahal. Yes. Ito ay Eggplant adobo po. eggplant adobo. Okay, go ahead. Anong kwento tungkol sa eggplant adobo? Ang eggplant adobo ay ano siya, syempre inspired sa ano natin, chicken pork adobo. Kasi po, meron ding mga tao na gusto lang, they really love eggplant. Kaya yun, consider namin siya sa menu na yun lang din purely. I have to say, mga tao talaga mahilig sa talong. Yeah. Diba? Tapos, binigyan lang namin siya ng konting twist. Meron siyang anise. Lagyan namin siya. Star anise. Yes, and then toppings. Anis ka naman. Galing mo naman. Ayos. Ano yung inspiration sa mga dishes na to? Was it easy? Was it hard? Pansin namin na yung mga travelers, ang daming vegan at vegetarian. Kaya ano po, kaya We also want to help them na para maging
satisfied na sila at the same time makilala ang Filipino dishes in a vegan way. Yeah. That's usually the problem. Eh. Ang dami ko nakikilala mga kaibigan ko na it's hard for them to find vegan restaurants, lalo na kapag when they go to different tourist destinations. At least ngayon, nabubukas na yung mga mata at mga isip ng mga business owners locally. Ito, minsan nga yung nag-aalangan sila, magsasabi sila, vegan ba talaga to? Sasabihin namin, huwag kayong mag-alala, alam namin yung vegan. So, safe kayo dyan. Tama. Hindi yung vegan longganisa sa Ilocos, di ba? Iba yun. Mga vegan yun. Nakatutuwa lang na mas ginawa nilang healthy ang sikat na Pinoy delicacies. Viajero approved!